In fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging bise. Ang pangit naman nun sa panlasa. Nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. How did you get this job? Did you apply for it? Or kinuha kayo? And what convinced you to join Malacanang? Actually, hindi. Maraming nagtanong sa akin yan. Sabi ko, kung siguro makikita mo sa ibang vlogs ko, hindi ako taong politiko. Maraming nagsasabi, you run for this position. Sabi ko, hindi. Gusto ko simpleng tao lang tayo. I was invited. 4 na beses yata ako nag-isip. Malaliman. And then finally, I said yes. What convinced me when I was asked na to help, at least eradicate, lessen fake news, and to at least to tell to the Filipino people the projects and the programs of the government that could help the flight of the Filipinos. Okay. Kailan po kayo kinontak or when were you invited to join Malacanang sa communications team? At sino yung nag-invite sa inyo? Christian, yung nag-invite, siguro ibubulong ko na lang sa'yo. Okay. Kilala ko ba? Maybe. Okay. Okay. Ang tanong mo kung kailan ako na-contact. Kailan sila nag-reach out sa inyo? Siguro mga ano lang, less than 2 weeks. Mga ganun. Medyo mabilis. 2 weeks ago. Mga 2 weeks ago. And what was your initial reaction getting this invitation to join Malacanang's communications team? Hindi ako nagpakita ng positibo na response. But was it negative or medyo nonchalant lang? Wala lang sagot. Okay. So I was thinking na pag hindi ako sumagot, tapos na. So yun. And then? They kept on calling me 4 times, and then I was invited. Never thought that I would meet the president agad. So yun, ang hirap tumanggi pagka meron kang alam na pwede mong itulong. Yung pala yung feeling na pagka alam mo sa sarili mo may na itutulong ka pala sa gobyerno, hindi ka pala makakatanggi. Yun Okay. Before accepting this job, nakausap niyo personally yung presidente? Yes. As in face-to-face? Yes. And then what did he tell you? Yun nga, paano ako makakatulong kung paano iiwasan or malilesen, mababawasan yung mga fake news. Parang kasi yun yung pinaka-concern eh. Kasi hindi siya nakakabuti sa bansa, in totality, in general, hindi siya nakakabuti sa bansa. At the same time, sabi nga natin, gustong ipaabot ng Pangulo kung ano ba yung pwedeng itulong ng gobyerno na minsan nabablock. Mas nauuna kasi sa headlines, Christian, yung mga intriga na mga news, alam mo yon. So yung mga magagandang nangyayari, hindi siya nasa headlines eh. Okay. So, pero when you got ay, sorry. Sige. Go ahead, Christian. Pasensya na kayo, medyo nagkaka-problema yung signal namin, kaya minsan nag-overlap yung kwentuhan namin. Pasensya na rin kayo, dami kong gusto itanong kay Attorney Claire. This is my first time to speak with her. I would have wanted this to be face-to-face. Pero okay na to, mabilis tong response niya when I invited her. Actually, hiningi ko yung number niya sa taga DZMM, ha? Ganun ba? Shoutout kay Camille Postolero, ha? Salamat sa pagbibigay ng number. Okay. Kaibigan yan. Opo. Nagkaroon ba kayo ng misgivings when you were invited to join Malacanang sa communications team? Kasi basically, you'll be speaking whether you like it or not for the president, and this is Bongbong Marcos. Given the history of the family, and of course, matindi rin yung konteksto ng away nila with the Dutertes ngayon. Did you have any misgivings? Wala. Nung nalaman ko, sabi ko kung ako nga ay makakatulong, Christian, kung makakatulong ako
sa pamamaraang kaya ko, hindi na siguro ako magdadalawang isip ngayon. Hindi lang ito para sa bansa, para na to sa taong bayan, Christian. Okay. Pero, what exactly ba yung trabaho ninyo bilang Malacanang press officer? Parang ang gulo, di ba? Kasi pag sinabing takapagsalita ka, para spokesperson ka. Pero ipinangako kasi ni Pangulo na hindi siya magkakaroon ng spokesperson. And at the same time, Christian, yung Office of the Presidential Spokesperson, na-abolish yun. So, ako ay mag-explain lang, mag-expound lang siguro ng mga direktiba, pronouncement ng Pangulo. Magkakaroon kasi, Christian, ang Pangulo ng once a month na press con. Siya talaga yung magsasalita. He will be speaking for himself. And siguro kung may nakalimutan lang itanong ang media, kung may ibang concerns na hindi nila maaabot ang Pangulo, yun lang yung maaari nating i-explain during the press briefing. Okay. Pero for all intents and purposes, and yung nakikita naman ng publiko, since you were designated, since you took your oath, basically you're performing the job of a spokesperson. So bakit hindi pa yun ang designation ninyo? Incidental. Wala na kasi talaga yung Office of the Presidential Spokesperson. So I will be under the PCO. Oo nga, pero di ba tama naman? Kayo rin nagsasalita ngayon for Malacanang over the past couple of days. O di ganun din yun? Kayo yung spokesperson? Or one of the? Siguro ganun yung tingin talaga na iba. But for me, ang mandato ko lang is just to explain. Di ba? Okay. And fill in the gap kung meron sa mga natanong na hindi agad na sagot or may mga issues na kailangan sagutin. Ako yung mag-e-explain. Kung wala ang papunta. Natanong niyo ba, attorney, kung nung in-invite kayo to join Malacanang or the Marcos administration, why of all people ako? Bakit si Attorney Claire Castro? Alam mo, Christian, pagkausap mo yung Pangulo, parang wala kang matatanong. Sa totoo lang. Bakit? Real talk. Makikinig ka lang. That's the feeling that I had the first time I met the President. Christian, kasi hindi ko naman in-expect eh. Never in my life na in-expect ko na mapupunta ako na Malacanang. Kaya alam mo yung feeling na, ba't nandito ako? Minsan ako tanong ko sa liko, ba't ako? Maski na ako, Christian, nagtatanong ako, bakit ako? Maybe, may nakita sila sa akin because of my radio station, my program, the radio station, RMN, DZXL, or yung pag-vlog ko. Because makikita mo naman, Christian, sabi mo nga, parang meron tayong parehong viewers eh, di ba? Yung pag nag-vlog kasi ako hanggat maaari, ay itanatama ko. Kung may maling nasabi, ito yung fake news. Hindi ko masasabing totally fake news. Pero pag may mali, especially mali sa batas, iko-correct ko yan with all the evidence, pieces of evidence na pwede ko magamit. Maybe yun. Pero dun sa nag-invite sa inyo to join Malacanang, naitanong nyo ba sa kanya, teka, bakit ako yung gusto nyo sumama sa inyo? Bakit hindi iba? Tingin ko because nakita nila paano ako mag-perform. Especially sa vlog. And sa radio, program. Kasi, they can see me, this is my natural. This is me. Kung nakikita nyo, very passionate, yun ako eh. Sabi ko, Christian, kasi sabi ko, I'm a trial lawyer. So, hindi mo matatanggal yung medyo, para kang lagi nakikipagdebate. Oh, kasi actually kahapon, ang topic ko yung pagkaka-appoint ninyo dyan sa Malacanang bilang press officer. And sinabi ko rin sa mga viewers na definitely when it comes to competence and qualifications, baka nga overqualified kayo dyan sa posisyon na yan. Ang punto ko lang, hindi ko pa naman na-content analyze more deeply yung content ninyo, no? yung sa YouTube channel. Pero I suppose, di ba, in the course of your commentaries, very opinionated kayo. At some point, sababanatan niyo yung policies ng government, di ba? Including the Marcos administration. So, bakit ikaw pa rin yung kinuha, given the fact that you would be speaking, whether you like it or not, for the president? Because I think, Christian, talagang gusto nila is to impart the truth to the people. Ako, kadalasan, sabi ko, critical ako sa ibang polisiya ng gobyerno. But, lagi ko rin sinasabi, nandiyan ang government, we have to support the government, we have to support the president. Pero pag may mga bagay na dapat na i-criticize constructively, we have to do that. Para malaman ng palasyo, malaman ng Pangulo, baka may mga pagkakataon na hindi ito nakakarating sa kanya. Kailangan itong masabi para kung magkaroon man ng improvement, mabago, may mali, edi
mas magandang malaman niya para magkaroon ng pagbabago. Naging concern ba, attorney, yung ano? Kasi I've been monitoring your presence on social media at saka sa mainstream news organizations. You speak your mind, you're very independent-minded. Pero now that you're joining Malacanang, basically mawawala yung independence na yun because you will have to toe the line. Was that a concern for you? In a way, yes. But during our meeting, I told the group sa PCO, paano kung may mga ibang issues na dapat talagang maipakita sa tao kung ano ang issue na to at anong sagot. They told me na pwede ito ipaalam sa Pangulo at pwedeng pag-usapan. So, nung sinabi nila sa akin yun, okay pala. Hindi pala limited yung functions namin na kung ano lang ang nakikita natin, tapos may makikita na di umano wala pa naman tayong masasabi ngayon, na di umanong mali ito. Hindi close ang mind ng Pangulo para pag-usapan to. So naging magandang response sa akin yun kasi para naman hindi lang tayo magiging parang tagapagsalita o tagapagsinungaling ng palasyo. Opo. Dapat talaga katotohanan tayo. And of course with that na maaari natin makausap ang Pangulo at alamin kung ano ba talaga ang bagay-bagay kasi mahirap din magbintang Christian nang hindi natin alam yung punot dulo. So we have to know it from the President kung ano ito at ano ba ang pwedeng mangyari o ano pwedeng solusyon kung meron man na mali o konting problema. Yung nga po, no? Pero kasi ang isa sa mga nakikita kong pwedeng maging complication sa inyo, and I think it will definitely happen, kung dati very independent-minded kayo, you could speak your mind, dito wala kayong choice eh. Kasi ang boss nyo na yung presidente. Iba na yung kausap nyo rito eh. Kausap nyo yung publiko, pero you have to follow what the president thinks or wants or yung policies niya, di ba? You have to explain them. So hindi ba magiging mahirap yung sa inyo yung adjustment na yun? Losing your independence which you've had for so long for this job. Okay, maybe magkakaroon ng komplikasyon ito, konti, kahit papano. Ba't nung sinabi nga sa akin na kung ano man ang issues na maaari magkaroon ng problema, the President is open to discuss that. Naging magandang pasimula ito para sa atin at para sa PCSO. Kasi hindi lang kami parang ididiktahan na ito. We can explain to the President and the President can tell us kung ano ba yung nangyayari. Para mapaabot talaga namin sa taong bayan kung ano ba talaga. Okay. Well, definitely we will be talking about the projects of the President. Kung ano yung may mali. And then, ikaw, especially, you know na my number, you can tell me anong problema, then maybe we can ask the President about that. Okay. Yung are you prepared to lie for the president or for this government because of this job of yours? To lie. Hindi. Definitely hindi. And I believe the President will not also indulge into lying. We are praying for that. Okay. How about not telling the truth? At least right away. Not telling the truth? Kasi may pagkakaiba yung lying and not telling the truth. Maybe if I do not know the facts yet, I will not talk about it until I get all the pieces of evidence, all the materials. Pag nakuha ko na, then I will speak about that. So ano mang issue yan. Attorney Clara, I'm not making things difficult for you, pero these are honest questions on my part. Yes. Being someone who also covered Malacanang for several years, na-realize ko kasi yung trabaho ng isang spokesperson, especially ng Malacanang, napakahirap. Kasi kung honest ka na tao at mataas ang integridad mo, ang hirap i-maintain nun dahil at some points you will be forced to lie, whether you like it or not. Kung that's against your core values, magkakaroon ng talagang internal struggle. Ito yung konteksto ng tinatanong ko sa inyo. Yung tanong ko na kanina na mukhang simple, are you prepared to lie for the president? Kasi it comes with the territory di ba? Kailangan masahihin yung mensahe at certain points, may mga bagay na wag na nasabihin. O kaya, pag sinungaling ng konti, siguro for a greater good, di ba? Maraming complications hindi siya A and B, di ba? Hindi siya black and white Are you ready for this kind of complications? Actually, Christian, ang hirap magsabi na kung ready ako magsinungaling Una-una, lawyer tayo, di ba? So, mandato ko rin bilang lawyer. Obligasyon ko magsabi ng katotohanan. So, I hope
na ma-maintain natin ang pagsasabi ng katotohanan, and of course with the help of the President. Hindi natin magagawa ito kung hindi naman din tayo tutulungan ng Presidente magsabi ng totoo. Okay. Sorry, attorney, kasi I beg to disagree. Ang presidente, kahit sino man yan, they don't usually tell the truth all the time. They don't have to tell the truth all the time, no? And they may have many different reasons. Oo. Teka lang medyo dagdagsaan na rito yung mga trolls as expected, no? Okay. Marami Correct ko lang kayo, Christian, marami ka niyan. Nadidinig ko sa'yo, marami ka niyan. May nagtatanong kasi rito kanina, so nag-apply siya sa trabaho. Hindi po, makinig kasi. Huwag tatanga-tanga. Okay. Ito lang, medyo sasagutin ko lang ng konting iba. Sabi ng iba, sus, bitter si Christian. Ito yung funniest comment na nakuha ko rito. Bitter saan? Mukha bang ako yung mag-a-apply sa ganyang trabaho? Nakita niyo naman yung questions na pinupurso ko, no? Okay. Medyo bawasan ng konti yung katangahan dito sa discussion. Dahil itong yung kausap din natin isang kilalang trollbuster, no? Okay. Ito isa ko pong concern for you, no? Kasi being someone na nasubaybayan din kahit papaano yung inyong presence sa media and the way you are explaining things, yung mga legal things and even yung mga political analysis ninyo, no? Hindi naman ba maging suspect na yung mga komento nyo before, especially those that were against the Dutertes, now that you decided to join the Marcos administration? Again, rightly or wrongly, pwedeng gamitin yan against you. Kaya pala si Attorney Claire, ganito bumanat sa mga Duterte, bata pala kasi ni Marcos yan. Diba? Okay lang, sabihin na nila yung gusto nila sabihin. I know the truth. God knows the truth. So kung sisira nila ako, I think naman, Christian, now na medyo first day pa nga lang daw, medyo maingay na ako I will expect that. But it will not do me harm. It's up to them. Diba? Hindi ko yan hindi ko yan it will not hurt me. Okay. So ako By the way, basta katotohanan, yun pa rin tayo, Christian. Okay. By the way, dito ba sa bago ninyong trabaho, are you allowed to continue with your podcast, with your channel? Yes, I am allowed. The only thing na hindi ako inalaw, Christian, yung maging trial lawyer ako. Kasi Okay. ako, sabi ko, Christian, since yun talaga ang bread and butter ko, my main source of income comes from being a trial lawyer. Every day kasi yung hearing ko, kaya minsan pag may nambabash, si attorney no case yan, nakakatawa, di ba? So, every day tayo nasa hearing, minsan may out of town hearings tayo. Yun talaga, medyo hirap ako. Nahirapan ako mag-decide, isa pa yan. The reason why nahirapan ako mag-decide because ang dami kong kliyenteng maiiwan. So, ang hirap niya na iwan basta nang bigla, kasi biglaan to, Christian As in biglaan siya. So, parang pati yung client ko hindi handa So, yun lang. And at the same time, yung radio program, hindi na rin ako pwede. Yeah. Pero kung tuloy yung podcast niyo, hindi ba magkaroon ng possible confusion na baka yung sinasabi niyo rin sa podcast niyo ma-attribute sa inyo bilang Malacanang press officer, maski sinasabi niyo yun sa podcast at hindi doon sa podium ng Malacanang, kasi not everyone can make that difference Oo. Ako sinasabi ko talaga, this is my opinion, personal opinion. Kung nag-research man ako, it's based on my own evidence, di ba? Pero, sabi nga natin, yung mga tinatakil natin naman is more on the loss pa rin. Tama ba to? Let's say, tatanungin natin, ano na ba to? Ano ba itong probable cause? Bakit ngayon nagsasampa ulit si Senator Trillanes? Bakit kailangang mag-add siya? I have to explain that. Hindi naman yung natatakil sa pagiging sa pagiging press officer ko para sa press officer. So, for this consumption of the viewers, I have to explain that. And hindi naman siya conflict of interest. And at the same time, I'm doing that at night time. So, hindi siya conflict sa trabaho. Ang hirap kasi, Christian, may mga public officers tayo, public servants, pero nagtatrabaho ng hapon or umaga in some radio programs na yun, I think, is definitely conflict of interest. Yung mga nagmo-moonlight. Yes, diba? Pero at least pinayagan kayo kasi medyo kakaiba yan no? Kasi nga, meron akong isang nakausap na dating tagapagsalita ng isang pangulo. Ang naalala ko, nabanggit niya sa akin, the moment that you hold the mic ng Malacanang, you will use your voice as a person, as an individual, because everything that comes out of your mouth will definitely
be attributed to you as someone who speaks for the president. Ibig sabihin, mawawala yung Claire Castro as an individual, but Claire Castro na as the Malacanang press officer. Hindi ba yun ang realidad po sa pinasok ninyong trabaho? It seems like, pero, again, Christian, pinayagan ako at actually, nag-start lang naman ako kahapon ulit mag-vlog after mag-oath taking I made it clear, I will always make it clear na lahat ng gagawin kong statements or pag-aanalisa sa ating mga videos or vlogs, it's on me, hindi yan sa Pangulo. So, dapat maliwanag na siguro. Alam mo, yung mga viewers mo naman, saka viewers ko naman, merong may critical thinking naman yan. So, they will understand. Pero may mga napapadpad dito na critical lang pero not thinking Sa akin din. Critical pero not thinking. Okay. Ito naman, yung realidad po ng politika sa isang birokrasya. Yung Malacanang, specifically certain departments, o siguro pati na yung PCO, Presidential Communications Office, others might deem that as a snake pit, just like any other organization. Are you prepared for that? Kasi yung maraming napalitan na dyan and you're the latest batch of new faces dyan sa PCO. Are you there for the long haul? O baka naman eventually maging short-lived yan? Di ko alam, Christian ngayon pa lang ako, naninimbang. Second day pa lang So, ang hirap sagutin. But I'm ready for that. Ready naman tayo sa lahat ng bagay, Christian. So, kung anong nangyayari dyan, ready lang tayo. Okay. Ito rin kasi yung concern ko at Attorney Claire na. Sorry, I'll just speak my mind. Kasi kung pumasok kayo sa isang snake pit kung saan, 'di ba, ganyan naman sa gobyerno or any other organization, may mga saksakan sa likod, 'di ba, yung power play, labanan sa posisyon. Baka naman ang mangyayari, you would end up at the losing end. Ibig sabihin, you gave up a lot, your cases as a trial lawyer, your independence as an independent voice in the public discourse for this position, pero hindi naman pala kayo magtatagal tapos nabahiran ba? Is that a concern for you? No, I believe I can recover immediately if ever it happens. So, kaya ko yan. Can you live with that Marcos tag? Kasi the fact that you now work with Marcos at kung umalis man kayo dyan for one reason or another, yung tatak na yan maglilinger Marcos yan, si Claire Castro. Yes, since I accepted the position, I am ready for that. I am for Marcos for the truth. Dapat may ganun, kulatilya. Marcos for the truth. Yan. Okay. Yan. Dapat ganun, Christian. Marcos for the truth. Ayan. Binoto nyo ba si BBM noong 2022? Hindi. Okay. Pero What? you like him now? No. Ito explain ko lang Baka ma-quote ako, ma-misquote ako. Okay. Okay. I did not vote for him, but after he won, even in my radio program, Christian, sa Usapang Batas, lagi ko sinasabi sa mga tao, he was already elected. He's the president. We should support the government. We should support the president. Ganun lang, kasi gobyerno to So kung kailangan i-criticize, makikita mo yan sa akin, madidinig mo yan sa aking kung sa radio program, lagi ko nasasabi ito pag itong pinag-usapan. Sabi ko, we can criticize constructively, but not to the point of parang you will sow fear, create fear, para magkaroon ng destabilization. Hindi tayo lalago niya, hindi tayo uunlad. So we just have to support the government. Yun lagi ko sinasabi. Pag-usapan naman natin yung timing ng pagkakatalaga po sa inyo, no? Kasi when I was watching your opening press conference, sabi ko, boom! Lakas ang dating, Ano yan parang yun yung Claire Castro na kilala namin at yun yung Claire Castro na nakita namin dyan sa Malacanang press briefing room. Part of me was thinking, baka naman kinuha kayo dahil Malacanang or the president in particular needed someone like you. Yung talagang umuopensa, hindi lang depensa, and willing to take on the Duterte trolls, the Duterte adherents, the Duterte enablers, and the Duterte himself. Hindi ba yun ang reason? Sa totoo, Christian, the first time na nagkita ka ni PBBM, hindi namin pinag-usapan yung trolls
ang sabi lang namin, dapat maging malinaw, mawala yung fake news. Pero para against the troll, hindi namin napag-usapan yung even the word troll. Nagkataon lang siguro, Christian, yung oath-taking, pinakilala lang kami. Tapos biglang may nagtanong kasi, kasi pinakilala ko ni Sec J. Ruiz, na I will be the Palace Press Officer. May nagtanong kasi kung who will be the spokesperson. So, inintroduce ako ni Sec J, tapos nilinaw ko yung aking posisyon. Tapos, after that, dapat matatapos na kami kasi inintroduce lang naman kami. Then, Maricel Halili, di ba, asked the question. Kumbaga, bininyagan ako nandun pala kami sa pagpapakilala. And the question is about Duterte. So, nakataon lang na ready ako to answer. Siguro yun lang. Kasi kung hindi naman sinagot yun, Christian, kung hindi naman tinanong yun, wala naman siguro sila makikitang parang battle mode ang dating na Attorney Claire. Hindi Nagkataon lang siguro na yun yung tinanong. Pero ano yun ito kasi yung tingin ko, pero correct me if I'm wrong. Malacanang and the president need someone like you at this time. Kung saan intention pagbakbak sa kanila ng mga Duterte. They need someone to do some offensive as well. Kasi walang tagapagsalita yung presidente. Yung presidente mismo, goody-goody magsalita, di ba? Sorry din pasensya na po. Dahil ko naman sinasabi ito sa programa, I think he is inarticulate. Di ba? Medyo kinakain yung mga sinasabi niya. Kung ang kalaban niya, well-organized yung messaging at talagang bastusan kung tumira, sinong sasalag nun para sa presidente? So part of me was thinking, kinuha si Attorney Claire. Mukhang ito yung kailangan nila at this time. Am I correct or am I wrong? Iniisip ko kung yan talaga yung reason kasi at the time na nagmi-meeting kami, hindi namin napag-usapan na this should be my style. Wala talaga. God knows. Ayan. God knows. No? I'm mentioning the name of God. Hindi namin napag-usapan na this will be the style or the strategy. Nagkataon pa nga dapat kasi since hindi ko maiwan yung aking trial, yung aking law office, hindi nga pa dapat ako ang maging press officer. Parang dapat, since nag-back out nga ako na hindi ko kaya, kasi parang nagkaroon ng compromise, hindi ko maiiwan po yung aking law office, umokay naman. But when they knew then na hindi ako maiiwan yung law office ko, hindi ako magiging spokesperson. So hindi talaga kung isipin mo, hindi talaga yung iniisip nila para mang-atake. So when I saw na, araw-araw naman pala yung meeting, sabi ko, di baliwala din na i-retain ko yung law office. Di ba? So nung sinabi ko, sige, I will give up my law office, and then that's the time na they decided na, sige, ako na yung maging press officer. So kaya sabi ko, at the start, hindi parang hindi talaga yun yung inisip namin. And sabi ko, siguro nakita lang nila yung paano ko sumagot because Miss Maricel Halili asked the question. At nagkataon nga, it's about the Duterte. Nagkataon lang talaga. Hindi, kasi kung pwede rin naman kayo mag-behave, di ba? Pwede nyo namang i-BS yung sagot no comment, di ba? But you didn't do that, di ba? It was yun nga, sinasabi ko, it was classic Claire Castro. Anyway, they have an access to the president, direct access. Direct access now, hindi ako may direct access sa kanya. So, everything lang will come from the PCO. Ayun. So, kasi isa sa mga nakwento sa akin ng mga dating mga tagapagsalita dyan. Kunwari, example, si former Executive Secretary Ed Ermita, diba, ng panahon ni Gloria Arroyo, siya yung Executive Secretary, at the same time, tagapagsalita. And there were others speaking for the President at that time. Isa sa mga advantages ni Secretary Ermita ron ay meron siyang direct access sa Presidente. And he could actually speak for the President even without consulting the President on certain matters. Kasi alam niya na mag-isip Nandun din siya sa mga meetings. So that's why I'm asking about access. Do you have that? Kasi that can also, without that can also be liability for you. Hindi po ba? Na yung pinasa sa inyo na mensahe, pwedeng loss in translation at iba yung masabi ninyo. Tapos baka naman dumating yung time na biglang ma-deny yung sinabi nyo. Matinding kahihiyan yun. That's why I'm asking about access. Yes. As of now kasi 2 days pa lang ako, Christian. But I
believe, I just believe, Christian, that being the press officer, we will be talking, di ba? Personally about these issues. So, I'm just waiting for that if ever, di ba? Kasi 2 days pa lang kami. Kanina merong affair si President, so di pa rin kami nagkita. So, I am just relying on the President's reactions through the PCO. Mukhang dapat may access kayo, sorry po sa isang atribidong suggestion, pero tingin ko po kailangan niyo yun. Direct access sa Presidente. Okay, puntahan po natin, attorney, yung sabi nyo, yung marching order sa inyo, labanan yung fake news or disinformation. How exactly are you going to do this or contribute to this fight? Okay, Christian, it's quite impossible talaga naman to eradicate in totality yung fake news. Pero siguro ang tututukan lang namin kung may issue na talaga nakaka-apekto sa gobyerno, nakaka-apekto sa reputasyon ng ibang mga cabinet members, secretaries, and the president. And then we will find all the pieces of evidence to refute that fake news. Doon naman tayo pwede mag-refute, mag-fact check. So pagka nagkaroon na kami ng mga ebidensya at ito'y mali, then we will answer. Ganun lang. Okay. Pero wala ba kayong parang blueprint or isang comprehensive strategy to combat disinformation? Kasi nung previous years, diba? Early during the Marcos administration, I remember merong ganyang effort Pag-uusapan pa namin, especially ngayon, may pagbabago talaga ang gagawin si Secretary J. Ruiz at anong mga strategy na pwede namin gawin. So, pag-uusapan pa ito. Okay. Napakabilis na talaga ng pagpasok namin, supposed to be March 1 pa Napabilis. Napaaga. Wala, no? Attorney Claire, pasensya na po. I have to ask these questions. No? Kasi nandiyan na kayo sa kabilang bakod, no? Speaking of fake news, do you think the Marcos administration has the moral ascendancy to take on this problem of fake news? Siya mismo nakinabang during the campaign in 2022 and even years before that. Okay, siguro yung fake news that can be attributed to the president, hindi ko pa siya naaral. Sorry, Rich, Christian. But I believe... I appreciate the honesty. I appreciate the honesty. Hindi ko na pakita kung ano pa yung ibang mga fake news. Siguro, if there are fake news that can be attributed to the president, then I have to study that. Because definitely it will be asked to me. Diba? So that I will know what's the status of this issue or what. Pero as of now, I think you should help me. Give me the list of that issues so that I can study that. Actually, marami na pong sumulat din tungkol dyan kung paano nakinabang yung si Marcos dito sa massive disinformation and dito sa YouTube, yung plataforma ginagamit natin ngayon. Even years prior to the 2025 election campaign, ang dami na nagsulputan ng mga bogus, mind-boggling narratives. Yung sinasabi, di ba? Yung Marcos Sr. related kay Rizal, merong ginto, Astaliano Gold, etc. Nagkalat yan. And base sa mga pagsasaliksik, talaga nakatulong po itong mga ganitong false and fake narratives, not just to revise history, but to actually distort it. Kaya nga, di ba, pag marami tayong nakakusap natin mga kabataan ngayon, ibang-ibang impression nila sa martial law. They didn't really know how evil those human rights violations were. Kasi nakikita nila yung mga videos dito. And speaking of the campaign, di ba, yung Taliana Gold, nakinabang doon si BBM nung nangangampanya sa pagka-presidente. So, kaya nga tinatanong ko sa inyo, given this context, meron ba siyang moral ascendancy to fight fake news? O baka naman, nilalabanan lang niya yung fake news ngayon dahil siya mismo nabibiktima ng dati niyang kasama, yung mga Duterte. So, in other words, sorry talaga, since hindi nga si BBM yung binoto ko. So, yung ibang mga campaign propaganda nila, sorry talaga, I'm just honest. Hindi ko napanood kung ano may campaign propaganda nila. Are you talking about trolls ba? Meron ba silang trolls? So, sorry talaga. May trolls ba sila? Marami. At saka yung mga claim before na golden age of Philippine economy, panahon ni Marcos Sr., 'di ba? Sangkatutak na po yung pagpa-fact check doon.
Yung, 'di ba, given that backdrop, parang mapapaisip miski hindi ka naman anti-Marcos or pro-Marcos. Teka, parang meron bang moral ascendancy yung administration ni BBM to fight fake news? Which again, I'd like to repeat my question. Baka naman very conscious lang siya ngayon dito sa problema ng disinformation dahil siya na yung target ng dati niyang kakampi sa Uniteam. Pero na siya yung nakikinabang, okay lang. Christian, I cannot really answer or give a intelligent response on that kasi I'm not aware of some of the campaign propaganda using a video. Sorry, Christian. Okay. Mismo ba ang Pangulo ang nagsabi noon or may mga ano lang tawag to? May mga vloggers lang. So sorry, dito ko talaga. So hindi ko siya masagot. Mga vloggers na identified sa kanya, mga channels na avowedly pro-Marcos. Pero kung ikaw, 'di ba, kunwari, ikaw, Attorney Claire, alam yung 'di ba may alam niyo to, sin of omission. Okay? You can deceive people passively. What do I mean by that? Alam niyo kumakalat sa komunidad na si Claire Castro, ano 'yan? Milyonaryo 'yan o bilyonaryo. Ayaw mo i-correct, miski alam mong mali. Kasi baka nakikinabang ka, 'di ba? So it doesn't the outright disinformation doesn't have to come directly from the principal, in that case si BBM. Pero kung ikaw ay nakikinabang, hindi ba dapat kino-correct mo kasi maraming naniwala doon sa Taliana Gold po hanggang ngayon eh. Oh, okay. With that, Christian, and of course again with the help of the president, we will try to eradicate whatever fake news there will be, including that. Kasi tayo ngayon, Christian, yun naman din ang marching order ng Pangulo eh. Mawala hanggat maaari ang fake news. So that definitely include those things that happened in the past. Okay. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutan ang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel, to continue supporting our contents. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.